Magandang araw po mga kapuso at kapamilya. Sa araw na ito ay hindi sinasadya ang pangyayari. Habang may pagsasanay na nagaganap, biglang may dumating na isang babae dala-dala ang isang tri-bike na naglalako ng mga isda, gaya ng pusit, tahong, galunggong at iba pa. Binilisan kong lumapit sa kanya at tinanong ko agad ang kanyang pangalan, saan nakatira at kung saan galing ang kanyang tri-bike. Huwag kayong mag-alala dahil lahat yan ay sasagutin niya sa pamamagitan ng one-on-one interview. Habang naglalako, binilisan kong binalikan ang aking payong dahil napakalakas at pabugso-bugso ang ulan. Sa isang iglap pagbalik ko, di ko na siya nakita, parang bulang naglaho. Kaya agad kong sinundan kung saan siya nagbebenta o nagro-rolling ng kanyang paninda. Napakabilis din pala, halos pagod na ako sa kakasunod. Dahil naiinip na ako, nagtanong na lang ako sa mga taong aking nadaanan. Ayon sa kanila, maghintay ka na lang at babalik din yun. Maya-maya habang ako'y nakikipagkwentuhan ay dumating na nga. Sinamantala ko na ang pagkakataon. Sinamahan ko siya sa pagtitinda o pagro-rolling. Sa aming pag-iikot, napansin ko na masaya at napamahal sa kanya ang ilan sa mga customer. Dahil hindi lahat ng araw may pambili o may budget, pero sila ay nakakautang at libreng delivery pa. Sa ganitong sitwasyon, maayos naman kasi tuwing araw ng Sabado ay nakakapagbayad sila lahat. Di tulad ng iba dyan, mala chocolate ang dila pag nangungutang, pero pag singilin, parang asong ulol na galit. Bato-bato sa langit ang matatamaan, huwag magalit. Ay naku po, excuse me po. Ayon po sa kanya, lingid po sa kanyang kaalaman. Maliban sa kumikita, pakiramdam niya nakakatulong sa kapwa. Masipag, mahusay at matyaga ang ating bida. Dahil ilang oras lang ang nakalipas, ubos ang paninda. At para matapos o makumplito ang kwento, sinamahan ko siya pauwi sa kanila. Huwag kayong kukurap dahil mapapanood at mapapakinggan natin kung paano at kailan nagsimula ang buhay pagtitinda. Ma'am Susan, pasok! Ako po si Susana Bingat, taga Pansiramos, Tarlac. Ako po ay mapalad at ako po ay isa pong nabigyan ng programa ng BFAR, ng aking tri-bike na Bureau of Fisheries, Aquatic Resources. Maraming salamat po dahil malaking bagay po ito, malaking tulong po sa akin pagtitinda ng mga sarit-saring isda na dinideliver po, inaangkat po sa akin. Mula po nung pandemic po, ako po ay nag-umpisang nagtinda po. Mula po nung pandemic po, hanggang ngayon po, since 2020 hanggang 2023, hanggang ngayon po nagpatuloy po ako nagtitinda. Nung pandemic po, maganda po ang tinda po noon kasi hindi nga po lumalabas ang mga tao. Ako po ang naghahatid po ng ulam po sa kanila. Malakas po, tsaka maganda po ang kita po noon. Kasabay nga po nang nabigyan po ako. Napakalaking tulong po nito dahil na ililibot ko na po siya ang buong barangay po namin. Dati po yung ginagamit ko po is wala pa pong bubong, hinihiram ko lang po sa aking kapitbahay. Pero simula po nung nabigyan po ako nito, mas naging komportable po ako sa pagtitinda at mas nakilala po ako na nagtitinda dahil ako po hindi po ako gumib up po sa pagtitinda. Talagang sipag at tiyaga lang po talaga po. Puhunan po talaga. Magtatagumpay po tayo. Kaya, ayun po, maraming salamat po sa BFAR po. Napakalaking bagay po ito para sa akin. Isa po ako sa mga nabigyan po. Kaya maraming salamat po. Sipag at tiyaga, may ginhawa at mahalin mo ang trabaho mo at mamahalin ka niya. Sabi mo nag-umpisa ka nung pandemic at sa awa ng Diyos naman ay hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin po, ano? Tuloy-tuloy so nakwento mo kanina na napamahal sa iyo yung ganitong hanap buhay. Opo. At ganun din sa mga customer mo, sa mga kabarangay mo, ano? Ayun ba, kung halimbawa ba mabibigyan ka ng ibang hanap buhay, iiwan mo ba do? Sa ngayon po, mas gamay ko na po siya, tsaka mas mahal ko po ang mga tao sa pagtitinda, sa paghahanap buhay ko po. Talagang hindi ko na po siya papalitan po o babaguhin po dahil dati po ako po ay nagtatrabaho, konti lang po ang aking kinikita at wala po akong time sa aking mga anak. Ngayon po, nagkaroon po ako ng time sa aking mga anak.
Yes, tama. Yun po, natutunan ko pong mahalin ang mga tao dahil parang nilagay ko po yung sarili ko sa kanila na dati po ako po ang nangungutang ng ulam, ngayon po ako nang nagpapautang. Kaya ayun po, malaking successful po para sa akin to. Sipag at tiyaga, mahalin mo ang kapwa mo at tao at kung ano yung kabutihan na binibigay mo sa kanila, siyang babalik sa'yo. Kaya God to be all the glory. Muli, maraming salamat po sa BFAR. Patuloy niyo lang po ang inyong programa dahil dami po ninyong natutulungan kagaya ko. Napakalaking bagay po ito sa amin, lalo po sa mga nanay po na wala pong trabaho. Nagbigyan po ako ng opportunity na magkaroon ng trabaho na mas malaki po ang kita. Maraming salamat Ma'am Susan at pinaunlakan mo kami na ibahagi mo sa amin at sa lahat ng makakapanood nito ang nakaka-inspire na mensahe ng inyong buhay pagtitinda ng isda. Kayo ay isang huwaran sa lahat ng gustong mag-umpisa ng pagninegosyo. Sa ngalan ng Ahensyang Pangisdaan, tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo. Bukas ang pinto sa lahat ng kapwa ko mangingisda. Mabuhay ang pangisdaan gitnang Luzon. Mabuhay ang mga mangingisda. Pero bago tayo matapos, dadako tayo sa pinakamahalaga ng parte ng ating programa. Siyempre ngayon ay unang buwan ng Berberber kaya binabati ko ang lahat ng birthday celebrants nitong buwan. Isang maligayang kaarawan sa inyong lahat. Sana mabusog nyo kami. Ay naku po, excuse me po. Shout out din sa ating bagong mga kaibigan dyan sa Barangay Pansi Ramos Tarlac na sina John Eric Navarro, Andy Asierto, Mac Pararuan at ang buong pamilya ng ating bida na si Susana Bingat. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat at syempre ang ating masugid na viewers dyan sa Northville, Calulot na si Brian Gidong at si Paring Joseph. Isang magandang araw po sa inyo. Si Ma'am Susana ay 32 years old na. May 3 anak at asawa. Dati ang kanyang asawa ang kanyang katuwang sa pagtitinda noong panahon ng pandemic. Sa kasalukuyan nagbalik sa kanyang trabaho at si Susana naman ang nagpatuloy sa pagtitinda ng mga isda. Alam nyo mga kapuso at kapamilya, muli mapapakinggan natin ang isang bayani na si Ma'am Susana para sa karagdagang mensahe. Alam nyo, para sa akin siya ay tunay nga na bayani dahil ang buhay pandemic ay masasabi nating napakadilopyo. Bata man o matanda, walang pinipili. Maraming nawalan ng buhay at pamilya. Pasok, Ma'am Susan. Malaking tulong po ito para sa akin. Malaking bagay po bukod po sa na provide po nito ang aking pang-araw-araw na gastusin sa pagkain, sa pag-aaral ng aking mga anak. Nakapagpundar din po ako ng maraming gamit po sa bahay. Katulad po ng mga, mga appliances po. Cabinet, mga ganyan po. Opo, mga gamit po ng mga bata, tulad po ng mga school supplies. Malaking tulong po ito, kaya po ako po ay nagbibigay po ng bilang halimbawa, bilang isang ina na kaya po natin ito para po sa ating mga anak. Kaya maraming salamat po. Muli maraming salamat Ma'am Susana. Sa ngalan ng aming Ahensyang Pangisdaan, saludo kami sa inyong kabayanihan dahil binigyan kayo ng ating may kapal ng napakalakas at napakatatag na kalooban bilang isang ilaw ng tahanan. Hanggang dito lang po ang inyong lingkod, Dan Idol, dito lang po sa 24/7 mga kapuso at kapamilya. Maraming salamat po.